Nandada ako ng dala, tapos hindi pala siya naka-record. Ayan. Hi! Welcome! My name is Nak, and welcome to my channel. Welcome back sa mga laging nanonood. And of course, welcome sa mga bago. Hi! So this is March. So March na. Yes, March na. Ito na. Hi, ayan. So yes, ano nga ba meron sa March? Syempre, bukod sa reading nyo, March kasi is actually a month of planting the seed for renewal para maging balance yung ating March. In that way, para hindi tayo maloka-loka ngayong month of March. So I will be giving you 5 sins tuloy. For this month of March, I'll be giving 5 cute seeds for a balanced life. Ayan siya. So before giving those, syempre, like, comment, subscribe, and pag ayaw nyo, adiwag, bahala kayo. So, eto na nga. So, para hindi tayo maloka, bibigyan ko kayo ng 5 cute seeds for balanced life. Ayan, so number 1, meron tayong cheat. Ayan. Number 1, mindful moment. So, ito yung take a little mindful breaths throughout the day. So, ibig sabihin dito mga beshi, hinga, inhale, exhale. So, bago ka mag-react, bago ka ma-stress, bago ka ma-high blood, inhale, exhale. Ayan, wag puro tayo hinanakit o puro galit. Diyos ko, baka sumikip yung mga dibdib natin. Wag puro hinanakit, baka sumikip ang dibdib. Ayan, baka ma-high blood tayo. So, chillax lang. So, we should have a mindful moments for this month of March. Okay? Number 2, self-love notes. Say kind words to yourself. You deserve it. Wag mo laitin yung sarili mo, bakla. Diba? Sabihin mo, paggising mo sa umaga, ang ganda ko, ang guwapo ko. Ayan. Pagising mo sa umaga, sabihin mo na yun. Kasi nga, ikaw na lang ang cheerleader ng buhay mo. I-cheer mo naman yung sarili mo. Diba? Hindi yung puro ikaw i-cheer mo yung ibang tao. I-cheer mo din yung sarili mo. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, ay, Julina. Ay, mali. Ay, Latina. O mga ganyan. Yung mga uso ngayon. Ang sarap mo. Again, Latina. Self-love notes. Always say that to yourself. Especially pag kagigising mo lang, nakakaloka ka. Okay, number 3. Happy boundaries. Ito yung minsan, you have to say no sometimes para maprotektahan yung peace mo. So, kunyari, hindi mo bet makipag-chismisan today, say no. Ayaw mo chikahan today, say no. Ay mo magpautang, say no. Dapat no to drama tayo mga beshi. This March, hard pass tayo sa mga stressful na tao. Learn how to say no, okay? Para sa inner peace nyo, sa boundaries nyo din. Set boundaries. Number 4, ayan siya. So, buddies. Ayan siya. So, you have to move your body and eat food that makes you feel good. Ayan. So, this time, wag naman tayong puro pa-deliver, wag tayo puro sweets, wag tayo puro chicken, baka magkaroon na tayo ng pakpak. So, lakad din tayo, exercise, papunta sa ref, luto tayo ng kind of healthy food, ayan, para ibabalance. Actually, what I do right now, kakastart ko lang, is I am into calorie deficit kasi sobrang lumaki na talaga ako. Pero, ayoko maging malungkot na calorie deficit kasi yung husband ko malungkot yung calorie deficit niya. Yung kinakain niya, yun at yun lang. Kasawa. So ako, nagka-calorie deficit naman ako. Pero, during weekdays, Saturday and Sunday, nakakain ko yung gusto ko. So, siguro magka-calorie deficit ako ng Monday to Friday. Pero nakakakain pa rin ako ng something sweet. Diba? Yung husband ko wala, strict. Nakakaloka, kaya masungit. So, ayan, para hindi ka rin masungit, pag diet ka, kumain ka din minsan ng nagpapasaya sa'yo ng something sweet or something na mag-aano sa cravings mo na hindi masyadong mataas yung calorie. In that way, hindi ka masungit.
Pero, di ba, balance, exercise, ibawin mo na lang sa exercise. Yung mga nakain mong mataas sa calorie, maglinis-linis ka ng bahay, ganyan. So, yes, last but not the least, brain boosters. Ito yung learn something new, keep growing. Sabi ito, wag puro tayo scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Threads, sa ano ba, kung saan-saan. Try din nating matuto ng something. Kunyari, kung hindi ka marunong magprito ng itlog, go, mag-aral ka paano magprito ng itlog. Kung hindi ka marunong magpakulo ng tubig, go, mag-aral ka paano magpakulo ng tubig. If you don't know how to dance, edi learn how to kembot for the meantime. Learn something new for this month of March. Para, alam niyo na, um, para lang may something kang matutunan, di ba? If you wanna read a book, go read a book. Di ba? Yung mga Alpha Wolf, mga ganyang libro, at least something new na babasa nyo. And of course, yeah, that's our things, 5 things with NAC. Ngayon, anyways, ganito kasi, minsan, 'di ba, as you know, every month, hindi pa nga every month ako nagpo-post ng tarot reading. Kasi medyo minsan I'm busy, so I don't do it. But sometimes kapag bored ako at meron akong extra time, I normally watch or read Reddit stories, yung mga confession MS. So pag bored ako habang nag-work, I might add videos reading it and sharing it with you at kung ano man yung opinion ko. And also, di ba, if maalala nyo, bumili ako ng isang set ng libro na Philippine True Ghost Stories ata yun. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko siya, kasi bala ko siyang gawing content. Ngayon, English pala. 10 books yon. So, ang gagawin ko, siguro, basahin ko na lang siya. And then, pag natapos ko yung 10 books na yun, edi ipamigay. Because I have to declutter din. So, baka ipamigay ko. So, bahala, hindi ko alam kung paano ko siya ipamimigay. So, ayan. Depende na lang. So, dami kong plano. At least may plano. And yeah, so there you go. A little reminder again is to take care of yourself this March. And yeah, ano sa tingin nyo yung gagawin nyo or yung dun sa 5 na yun yung trip nyo gawin? Comment nyo lang yan. And yes, tara, syempre tara na sa ating March Tarot reading. Hello, so disclaimer lamang, isang paalala lang po ng mga readings ay nagsisilbing gabay lamang sa atin. Sa huli tayo pa rin na may kapangyarihan sa ating mga desisyon gamit ang ating free will, okay? Kung hindi mo gusto ang nakuha mong reading, pwede kang gumawa ng mga aksyon na kabalik na rin sa basa at magdasal para sa tamang gabay. At kung naman natuwa ka sa reading, pwede mong ituloy ang landas na pinapakita nito. Sabayan mo pa rin ng, of course, prayers. Ngayon, of course, kung nais mo magbigay ng suporta, just comment, like, and subscribe. Tara! Hello sa mga may Taurus Sun, Moon, and Rising. So, this is your reading for the month of March. So, and also sa mga mag-birthday ng April 20 to May 20. So, this is for the Taurus Sun, Moon, and Rising. And, of course, and for the April 20 to May 20 faults. So, yes. Ano ang ng month mo this March? Ayan, parang sinasabi dito na you need to protect yourself. Ayan, alam mo yung parang you already have everything, pero minsan kasi may mga bagay-bagay na kailangan natin protektahan. Ang ating energy sa mga paligid na feeling natin stable na tayo. But even though you're stable, kahit ang ganda-ganda ng bahay mo, di ba, napapasukan at napapasukan pa din yan. So, you have to protect yourself. Protect yourself. Ayan. So, let's see yung love life mo. Wow. So, love life. Choices, choices, choices. Ay, Latina. So, marami kang choices when it comes to love. You can choose to love, choose not to love, or pwedeng maraming nagmamahal sa paligid mo. Nasa yun na lang kung kanino ka magpo-focus. Hindi mo alam kung sinong pipiliin mo. Pwede din ganyan.
But sabi nga nila, you have to, ang pinakaano kasi dito, kung ready ka na ba sa isang relationship. Kasi kung ready ka na, go. Pero pag hindi, I think, you have to focus on something that you are really passionate with. Kung ano talaga yung gusto mo. Kasi, hindi dapat tayo bigla-biglang pumapasok sa isang relasyon. Sabi ni Hermit, hindi dapat tayo pumapasok sa bigla-bigla sa isang relasyon. Dapat pinag-iisipan natin yan ng maayos. Pinag-iisipan natin ng mabuti. In that way, mga kumare, hindi tayo masaktan, hindi tayo, hindi ganon um, kasakit ang mga bagay-bagay. So, make sure na pag-isipan mo ng mabuti bago ka pumasok sa isang relasyon. Kasi baka mamaya, papasok ka lang sa isang relasyon kasi nasaktan ka nung una and baka rebound lang palang hanap mo, hindi yung true love, di ba? Baka kailangan mong pumarty, baka kailangan mong mag-isa muna, baka kailangan mong magsimba at magdasal bago pumasok sa isang relasyon. Okay? So, pag-isipan mo muna yan. Pera or career-wise, wow, ang ganda. So, ibig sabihin, sabi ni Chariot, ang money, work, is go lang siya, hindi siya nag stop go, go, go lang siya. Kung ano yung career mo ngayon, it will still be, or pwede kang mag-soar high, pwedeng bumilis ang mga bagay-bagay. Parang sinasabi din kasi dyan na if you stop working, edi wala. But um, if hindi ka titigil, if work lang ng work, pera lang ng pera, di ba? Pag mukha ka lang pera, go, 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 walang magiging problema. But if you stop, syempre stop din ang pera. Parang pinaka-common sense na lang na sinabi sa ng cards na kailangan mo magtrabaho para magkapera. Pero pag nagkatrabaho ka kasi, go, go, go lang siya. Andyan yung momentum. And kung may gusto kang career, kung may gusto kang abutin, makukuha mo siya. Just work, 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 don't stop. Sabi ni the stars. Ayan siya. So, let's see, general reading naman for the month of March. Yung pinaka-general na sinasabi sa'yo ng card is, huwag kang masyadong ma-addict sa mga bagay-bagay. Baka mamaya may addiction ka na, which is the reason kung bakit ka mapapatigil dyan sa work mo. Na instead of you protecting your money, protecting yourself, baka mamaya is meron kang addiction na hindi mo matanggal, and that's the reason why nang ikakabagsak mo, ikakatigil mo. So beware. Okay? Pwede kasi yung addiction to medicine, pwedeng addiction to love life, pwedeng addiction to K-drama. Baka may puro ka K-drama. Diba, hindi ka na nakakapagtrabaho, baka puro ka scatter, hindi ka na nakakapagtrabaho. So, ingat mga kapatid. And, everything is actually abundant. Abundant naman yung buhay mo. Ingat lang sa mga bisyo, ingat lang sa mga bagay-bagay na pwede mong kaadikan. Especially, yun nga mga medicine na hindi dapat. Sugal, ayan. Baka sa love life, baka masyado kang maadik. And ang sabi ni Sasa for you, sa mga may, so, Taurus, Sun, Moon, and Rising is pass. Problema ng mga pangit yan. So, wag mo masyadong problemahin ng mga bagay-bagay. Relax. Do the things that makes you happy. Wag lang yung ma-addict ka na. Pwede mo siyang gawin from time to time. Walang problema. Bahala ka sa buhay mo. Problema mo yan. But then again, addiction kasi is iba siya sa nagsasaya lang. Iba na yung addiction. So, you have to check yourself from time to time. Okay? So, yan ang para sa ating mga Taurus, Sun, Moon, and Rising. Thank you. Bye-bye.